Sa gawa makikilala. Atin pong pakinggang mabuti, ito hong nilalaman nito hong ating banalaklak. Sa gawa makikilala. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo siya sa kanilang mga gawa, ang mga bulaang propeta. Yon. Ito ho yung unang tinumayon ho namin sa nalalabi pa ho na mga aralin sa chapter 7 ng Mateo. Sa gawa makikilala. Yung tinutukoy ho rito ay yun yung mga bulaang propeta. Yung mga bulaang mangangaral nung kapanahonang yon. Tingnan ho natin kung sa kasalukuyang pagdaan ng mga panahon mula ho noon mga propeta hanggang sa kasalukuyang panahon na meron ho tayong nakikita ng mga naghatid ng mga salita ng Diyos ay kung ito ho ba ay nakikita pa rin natin sa kapanahonan ngayon. Saan ho sila makikilala? Doon daw ho sa kanilang mga gawa. At inihalimbawa pa ho rito, yung napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag. Ang dawag ho kasi, ito ho'y masyado matinik. Salang mapalapit ka ho rito ay madadali ang katawan mo, masakit. At yung igo sa puno ng aroma, ang aroma rin ho ay matinik. Yung mabuti, ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama naman ang masamang punong kahoy. Ano kaya ho ang gustong ipunla sa isipan, sa damdamin, sa pananaw ng mga taong Kristiyano na sumusunod sa Diyos tungkol ho dito sa mga aralin na ito sa gawa makikilala? Atin hong kukunan ng kanyang pahayag ang ating kapatid, si Kuya Jo. Kuya Jo? Mga kapatnubay, sa gawa makikilala. Ayon po sa ating Panginoon, pinag-iingat po tayo sa mga bulang propeta na nagkalat sa iba't ibang lugar na animoy maaamong tupa upang magtagumpay sa kanilang layunin para sa kanilang kapakanan, ang manghingi ng love offering at ikapo. Nataliwas po sa pinag-uutos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Tunghayan po natin ang talata Mateo 10:8 hanggang 9. Ang sabi po ng ating Panginoon, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Ayon po sa ating Panginoon, ang may magagandang gawa na walang hinihintay na kapalit, ang mga mabubuting punong kahoy. Ako, Kuya Joy, talagang titig na titig sa iyo habang iyong binibigyan ng reflection itong sa gawa makikilala. Para bang sinabi mo na yung mga may loudspeaker dito sa mga lansangan na meron namang mga taong sumasalubong sa iyo pagkatapos may mga supot.
yan ho'y nakikita ho natin. Hindi, nakikita ko lang kasi yung paliwanag ni Kuya Joe. Totoo ho naman talaga na ako na may nalulungkot, Kuya Joe, Kuya Ben at Kuya Bert. Sapagkat sumasalubong naman talaga sa iyo na iniaaro yung kanilang supot, wala namang nakikinig doon sa kanilang sound system. Dire-diretso ang lakad ng mga tao. Bakit kaya ikaw ganun? Dire-diretso yung lakad ng mga tao. Para bang nagsasalita sa hangin na nakikita ko. Yung kaya Kuya Ben pumapasok doon sa sinasabing bula ang propeta. Ano ba masasabi mo? Alam nyo, napakaganda nung ibinigay ni Kuya Joe sapagkat ipinakita na rito yung klase ng bulaang propeta eh. Pinaliwanag na ni Kuya Joe, paano mo makikilala eh. Sabi niya, sa gawa makikilala. So nakita ni Kuya Joe yung realidad ngayon na nagsasabi, makikita, at malalaman natin yung mga bulaang propeta na nagtuturo ng mali. Alam po ninyo, suportahan natin yung mga bagay na itong ating binasa sapagkat napakahalaga sa ating mga tagapakinig yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na kung saan ay napakarami nga naman na nagpapakita ng pamumuno, umaling pamumuno, na nagtuturo at nakakahikayat. Iyon ang pinakamasakit dito sapagkat ang karamihan sa ating pong mga kababayan dahil sa paghihikahos, dahil sa kahirapan marahil ng buhay, ay napakadaling hikayatin nitong mga ngaral na punong-puno ng maskara ng pag-asa ng pangako. Mm-hmm. Ito yung pinakamasakit dito, Kuya Men, Kuya Bert at Kuya Joe. Yung maskara ng pangako ng mga bulaang propeta, ito ang nagagamit eh. Isang pangako na nagbibigay ng pag-asa sa tao. At nagbibigay ng ang alam natin, sila ay isang puno. Katulad ng sinasabi rito. Pero isang puno na hindi pwede mong pagkatiwalaan. Kapag binasa natin sa unang Timoteo, Kabanata 4, marami pang talata na mga sumusunod, mga gurong bulaan ang pamagat po nito. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Ano kaya itong iiwan ng ilan? Alam mo, ito narinig ko na ito nung araw kay Kuya Bert na iiwan nga daw, ito yung sinasabi. Ano yung iiwan na pananampalataya? Ito yung orihinal na pangangaral ng ating Panginoong Jesus. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Ito pala, madaling makita Yung umiwan ng original. Yung Katoliko, Inumiwan sa Katoliko. Pagkatapos tumaliwas. Tapos nangaral para pansarili nilang kapakanan, pansarili nilang pakinabang. Ito yung mga ginagamit yung salita ng Diyos na ayun nga, may kapo talaga wala tayong magagawa. Naku po, yun ang kanilang ginagamit. Pero hindi tama, itinataliwas ang paliwanag ng koleksyon. Bakit po sinasabi natin taliwas? Hindi naman nila pinaliliwanag ayon sa Deuteronomio kung paano yung pagbibigay ng ikapo paano ito hinahati-hati. So ito yung malaking problema. So tuloy po natin. Dahil sa panlilinglang ng mga sinungaling na mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ito pala yung makikita natin May tatak ng alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin, may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos
at ng panalangin. Nako, mas malalim ito pag ipinaliwanag ni Kuya Bert sapagkat may lulutang dito yung mga pinagbabawal na kainin eh. Kaya makikita dun sa mga ngaral na ito na mali ang kanilang pangangaral. Ito yung mga bagay na ginagawa nila